Patuloy na nga ang pagiging urbanisado ng probinsya ng Cavite. Marahil kasabay nito ay nalilimutan na ng mga Caviteño ang mga lugar na naging parte na ng kanilang kasaysayan. Ngunit sa barangay Carasuchi sa bayan ng Indang, buhay na buhay pa rin ang isang ilog na naging malaking bahagi na ng kanilang buhay, ang Ilog Siloy. At ito ang pupuntahan natin ngayon. Mula sa Palapala, Dasmariñas, Cavite, may mga jeep at bus na diretso na sa Indang. Mga palayan ang madadaanan sa biyahe sa bayan ng General Trias kasunod ang lungsod ng Trece Martires. Bahagyang mararamdaman ang paglamig ng paligid dahil sa maraming puno na hudyat na malapit na ang Indang. Pagdating sa bayan, tricycle naman patungong Barangay Carasuchi ang sasakyan. Sa halos kalahating oras na biyahe, mararating ang harapan ng Ilog Siloy. Ngunit bago tuluyang makarating sa ilog, ay kailangang maglakad muna sa kagubatan ng halos 15 minuto. May mga tanim ng kape na madaraanan. Tatarik naman ang daan kapag malapit na ang ilog at kakailanganing mag-ingat sa pagbaba dahil maaari itong makadulas. Maliit lang ang ilog pero kapansin-pansin ng malinis nitong tubig na kitang-kita ang mga bato sa ibaba. Makikita din sa gawing unahan ang lumalagaslas na tubig mula sa bukal. Meron daw isang tao na pangalan ay Marcelo na pagkamalan siyang isang ex-convict. Dahil mahal siya ng pamilya niya, kaya itinago siya sa isang malapit na ilog. Meron na nakapansin na may nagpupukpuk daw sa mismong katabi ng kanyang pinagtataguan. Bumaba siya sa baba at nakita niya na ito ay may lumalagaslas ng bukal o yung ilog nga. Noong mga panahon din yun yata ay nahuli na rin siya at dahil siya rin naman talaga nakasaksi ng mismong ilog na yun. Kaya yung Marcelo niyang pangalan na exaggerate na paulit-ulit kaya naging Siloy. Kaya meron kami ngayong Ilog Siloy. Ang malinis na tubig mula sa bukal ang nagsisilbing tubig ng Barangay Pulo at Harasan kapag nawawalan ng tubig ang tangke at poso ng nayon. May tubong nakakabit sa bukal upang daluyan ng tubig na magdadala nito sa mga nasabing barangay. Nakakatulong po din po kasi itong Siloy sa amin kasi po pagka po wala po kaming tubig, dito po kami nag-iigol. Pinupuntahan din naman ng mga taga roon ng ilog kapag gusto nilang mag-outing at nagdadala sila ng kanya-kanyang pagkain. Outing, dito rin namin sinagawa yung mga sama-sama kami dito nagkakainan kahit yung mga simple lang yung ulam na. Subalit, mga nagkalat na basura na iniiwan ng mga napunta dito ang makikita sa tabi ng ilog. Pag po kasi may nagpipiknik po dito, dito na lang po nila tinatapon basta po yung basura. Kapag nasasalaula o sinisira ang ilog, may mga pagkakataong nawawalan at naiiga ng tubig ang bukal. May mga kuyog o ahas ang nagsisilabasan na tumatakot sa mga bata. Kaya pagka naiga, we go together, nagdadasal kami lahat ng mga opisyal, kung hindi man makadalo iba, at least yung na-involve sa ilog nito. And then a week after, meron na uling ilog. Meron uling lumalagaslas na tubig. Sa kabila nito, patuloy pa din itong dinarayo ng mga bata. Po, tsaka maganda po yung pagkagawa. Di bali po proud kung meron kami ganito, yung iba po wala. Naging malaking bahagi na ng kasaysayan ng mga taga Carasuchi ang Ilog Siloy at inaalagaan nila ito sa kani-kanilang paraan. Ako rin siguro isa sa mga piping saksi kung paano ang ilog na ito yung nag-evolve sa kasaysayan ng Carasuchi. Bakit? Kasi hindi lang doon sa kabutihan kundi dito sa mga pagsalaula din. Nakikita rin nila yung values kung paano dapat nga palang palaga ng ilog na ito. Alam ko ang kabataan ko, siya yung Siloy na piping saksi ng aking pagkabata, kabataan at hanggang sa aking pagtanda. Mananatili sila sa alaala namin dahil minsan na may isang Siloy na naging bahagi ng aming buhay. Kung ang Ilog Siloy na nga ang huli sa kabuuan ng ilog sa Luisoy dito sa bayan ng Indang, Sana ay simulan natin tong ingatan nang sa ganon ay marami pang batang patuloy na lalangoy sa ilog na ito.